Ilang mga panukalang batas ang naaprobahan sa pagdinig ng Kamara kahapon. Layon ng mga panukalang batas na matugunan ang mga hamong kinahaharap ng mga Pilipino sa bansa at mapaunlad pa nga ang kanilang pamumuhay. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag. Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang House Bill No. 7239 o ang Mandatory Insurance Coverage and Benefits for All Line Workers na layong protektahan ang mga line workers sa bansa. Sa ilalim nito, lahat ng line workers ay magkakaroon ng mandatory life at accident disability insurance at benefits. Sa sponsorship ni APEC Party List Representative Sergio Dagook, binigyang diin niya ang kahalagahan ng kanilang trabaho lalo na sa panahon ng kalamidad sa bansa. Line workers are widely considered one of the most hazardous occupations. While we demand a continuous and reliable supply of electricity in our daily needs, line workers who ensure the stability of our power system constantly risk their lives, particularly during times of calamity. Inaprubahan naman sa House Committee on Higher and Technical Education ang mga panukalang batas na inihain nila Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at ng Tingog Party List. Lusot na sa komite ang House Bill No. 2778 o ang Student Internship Allowance Act. Pasok dito ang lahat ng Pilipinong mag-aaral sa higher education institution. Ito man ay pribado o pampubliko na obligadong makakumpleto ng internship o on-the-job training. One-time internship allowance na nagkakahalaga ng 10,000 piso ang ipagkakaloob sa mga kwalipikadong mag-aaral. Aprobado na rin sa komite ang House Bill No. 4699 na layong magbigay ng mandatory TESDA training at livelihood programs para sa mga dating nalulong sa masamang gamot na sumailalim sa rehabilitasyon. Hangad ditong mabigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga ito sa pamamagitan ng libreng skills training mula sa TESDA at allowance habang nag-aaral. Samantala, isang panukalang batas naman ang inihain ni Bukidnon 1st District Representative Jose Manuel Alba. Sa ilalim ng House Bill No. 7463, itinutulak na maisabatas ang National Sustainability Reporting System, isang sistema na naglalayong gawing obligado at malinaw ang Environmental, Social and Governance o ESG reporting sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress TV.